Una sa lahat, Bagyong Christine, isa ng severe tropical storm. Tinutumbok ang Isabela kung saan ito posibleng maglandfall ngayong gabi. Ang pinakahuling sitwasyon sa Hilagang Luzon, ihahatid live ng buong pwersa ng News 5. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Matinding pagbaha sa Kabikulan, umakyat na sa 3 ang patay. Rescue operation, pahirapan dahil sa kakulangan ng mga rubber boats. Napakahabang pila ng mga sasakyan na papuntang Bicol, stranded pa rin dahil sa mga binahang kalsada. Ang tanong ng marami, bakit ganito kalala ang nangyaring pagbaha sa Bicolandia? Ang iba't ibang posibleng dahilan ng naranasang dilubyo, alamin sa News Explained. Pastor Apollo Kibuloy, pinabulaanan ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaharap niya kanina sa Senado. Mga alagang hayop kasama ring inilikas sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. At sa Showbiz Tonight, Ellen Adarna nanganak na sa first baby nila ni Derek Ramsey. Matapos hagupitin ang Kabikulan, tinutumbok naman ngayon ng Bagyong Christine ang Hilagang Luzon. Sinalalim na sa Signal number 3 ang mga probinsya roon. Kabilang ang Isabela kung saan magla-landfall ang bagyo. Nagbabantay roon si Elaine Fulgencio. Nasa Lawag City, Ilocos Norte naman si Brian Castillo, habang si Kari Kitor ang nasa frontline ng mga balita sa Dagupan, Pangasinan. Ano bang oras mula ngayon magla-landfall ang Bagyong Christine sa Isabela? Sa pilitan ng inilikas sa mga residente, lalo't nasa Signal number 3 ang probinsya. At live mula sa Ilagan, Isabela, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, gaano kalakas ang ulan at hangin dyan? Bokmean, panaka-naka yung buhos ng ulan at malakas na hangin dito ngayon sa Ilagan, Isabela. Sa katunayan, bukod nga sa forced evacuation ay aabot na sa higit 100 pamilya ang kusang lumikas ngayon at dinala dito sa evacuation center sa Ilagan dahil sa nararanasang malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan. Sa mga modular tent na ito, mananatili ngayong gabi ang ilang residente sa Ilagan, Isabela. Bitbit ang kani-kanilang mga gamit, kusa nang pumunta sa evacuation center ang pamilya ni Ruby, lalo't inaabot daw ng lampas tao ang baha sa kanilang lugar. Lumikas na po kami ng mas maaga. Bali na pong mabaha, ma'am. Basta safety po kaming pamilya po. Signal number 3 na ngayon ng Isabela at dito tinatayang mag-landfall ang Bagyong Christine. Ngayong gabi, ramdam ng pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin. Sa datos ng Ilagan Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 189 na pamilya ang sapilitang inilikas. Katumbas yan ang aabot sa 700 individual. Nakita po namin na from 5 a.m. to 6 a.m. sobrang naging mabilis yung pag-apaw ng ating mga kailugan. Si DRMC decided na mag-conduct na ng forced evacuation. Kanina, nagpulong na rin ng mga kapitan sa bayan ng Itiague. Bukod sa pagpapalikas, pinag-usapan din ang pagpuputol ng mga punong posibleng matumba at makapinsala sa kasagsagan ng bagyo. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, 2 spillway gate na ang binuksan sa Magat Dam. Nagpakawala ng tubig para paghandaan ng posibleng maraming ulan na dala ng Bagyong Christine. Aabot sa 292 cubic meters per second ang tubig na inilalabas ng dam. Katumbas yan ng 1,460 na drum ng tubig kada segundo. Sa gitna nito, nakaposisyon ng mga rescue equipment sa Isabela. Sa Kawayan City, ready to deploy na rin ang mga rescuers sa mga mabababang lugar. Nagkakaproblema kapag yung volume ng tubig na pumapasok sa Cagayan River o nahuhulog sa Cagayan River, hindi kayang itapon dun sa Apari dahil nga sa reduced water conduction capacity ng river due to siltation. Pag nag-backflow siya, ang pinakamababang mga bayan ng Isabela ay 5.
All set na rin ang mga relief packs gaya ng bigas, canned goods at hygiene kits. Sa ngayon, 6 na tulay sa Isabela ang hindi madaanan dahil sa baha. Bokmean, tuloy-tuloy naman yung pag-iikot ngayon ng otoridad doon sa mga low-lying areas dito sa Isabela para hikayatin na yung mga residente na nananatili pa rin doon na lumikas na habang maaga pa. Bokmean? Bok, nakita natin yung nangyari dun sa Bicol. Matindi yung baha kahit hindi ganun kalakas yung bagyo. And just like Bicol na merong Bicol River Basin, meron diyang Cagayan River Basin kung saan isa lang ang lagusan. Yung nga, binabanggit kanina, yung lagusan dyan sa Apari ng Cagayan River. Kumpiyansa ba yung mga opisyal dyan na sapat na ang kanilang paghahanda para sa posibleng matinding pagbaha? Kumpiyansa kaya sila? Bok, tiniyak ng Isabela Provincial Government na talagang handang-handa na nga sila dahil hindi na ito bago sa kanila. May mga nagdaan na ring bagyo na talagang umaapaw itong Cagayan River dahil nga ito ay catch basin, tributary dito sa galing sa upstream yung mga tubig na pumupunta dito sa kanila. Kaya marami sa mga residente talaga dito ay talagang nagkakaroon na ng kusang paglikas. Hindi na nila hinihintay yung parang ire-rescue pa sila ng mga otoridad dahil yun nga ang sabi sa kanila ng otoridad dito na dapat ay magsagawa ng preemptive or kung talagang forced evacuation para mas maiwasan magkaroon ng casualty, Bok. Related to that, yun nga yung concern natin, yung mga malalapit sa ilog. Kasi tonight na itong paglandfall dyan sa may Isabela, sure ba tayo na wala na yung mga tao na malapit sa mga ilog? Either nag-voluntary evacuation sila or nag-forced evacuation, wala na bang tao na posibleng maapektuhan dun? Yan yung tiniyak ng provincial government ng Isabela, Bokmean, kasi talagang tuloy-tuloy din yung pag-iikot nila prior doon sa pagdating dito o paglandfall ng bagyong Christine dito sa Isabela ay talagang hinikayat na itong mga residente na lumikas na bago pa man manalasa itong hagupit nga ng bagyong Christine dito sa Isabela. And ngayon, sa makikita ninyo, more than 700 individuals na ito lang yung isang evacuation dito sa Ilagan na napuntahan natin dahil kalat-kalat yung evacuation center ngayon dito. And tuloy-tuloy yung kanilang pag-iikot, naka-preposition yung mga rescue equipment, maging yung mga rescuer ay naka-deploy na rin doon sa mga low-lying area, lalo na yung mga malapit sa coastal dahil nga sa banta ng storm surge. At yun nga, yung iba talagang residente ay ayaw lumikas dahil ayaw iwan yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang bahay. Pero isa lang yung pakiusap ng otoridad sa kanila na sumama na rin at yung iba nga talaga sa kanila ay walang nagawa kundi sumama na at inilikas na nga sa mga evacuation center. Mean, Bok? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Naka-red alert na sa Ilocos Norte kaya wala nang tulugan ng mga rescuer habang palapit ang bagyong Christine. At live mula sa Lawag City sa Ilocos Norte, nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, kumusta kayo dyan? Ramdam nyo na ba ang bagyo? Mayan, bagamat malakas ay hindi pa naman tuloy-tuloy yung buhos ng ulan dito sa Lawag City. Malaking bagay daw yan para hindi agad maipon yung tubig at magdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng lungsod tulad na nangyari noong bagyong Hulyan. Hindi pa man tumatama sa kalupaan ang bagyong Christine, ramdam na sa norte ang lakas nito. Sa Lawag City sa Ilocos Norte, magdamagang bumuhos ang pabugso-bugsong ulan. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin. Isinailalim na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Red Alert ang buong probinsya. Ngayong gabi, pinulong ni Lawag City Mayor Michael Marcos Quion ang mga tauhan ng PNP, Bureau of Fire Protection at Emergency Response Team ng LGU. Ang kanyang bilin, maging handa anumang oras na rumesponde sa mga mangangailangan ng tulong, partikular na sa mga mabababang lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha. There will be flash flooding, and that might affect certain places, and that's why the rescue teams are ready. But we also want to protect our rescue teams, so we have to be very careful when to move and how to move. Posible namang magpatupad ng curfew sa Lawag City para masigurong mananatili sa kanilang mga bahay ang mga residente. That's what the BSA was suggesting we do, because people sit around and drink, okay, and they shouldn't. They should all go home.
Sa ngayon, nakaposisyon na ang mga rescue boat at ilang pang kagamitan. Nakahanda na rin ang mga evacuation center, air-conditioned at may divider na maghihiwalay sa bawat pamilya. Meron na ring food packs, sleeping at hygiene kits para sa mga lilikas. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 1, halos 2,000 barangay sa rehiyon ang posibleng maapektuhan. Sa ngayon, tanging sa Bacara, Ilocos Norte at Bangal, La Union pa lang nagkaroon ng preventive evacuation. Mayan, ayon sa Lawag City LGU, posibleng mamayang madaling araw hanggang bukas ay mas maramdaman na yung epekto nitong bagyong Christine. Magdamagan na raw yung gagawing pagbabantay sa mga low-lying areas at wala na ring tulugan ang lahat ng rescue teams. Mayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Castillo. Mag-ingat kayo dyan ng inyong team. 3 na ang patay sa pananalasa ng bagyong Christine sa Bicol Region. Maraming residenteng natrap at pahirapan ng rescue operations dahil sa kakulangan daw ng mga rubber boats. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Rumaragas ang tubig at malakas na buhos ng ulan. Yan ang naging kalaban ng mga rescuers sa kanilang rescue operation sa Naga City. Isang naga sa pinakamatinding hinagupit ng bagyong Christine. Ang bangkang ito, unti-unting inanod ng baha. Maingat namang inilika sa mga batang ito patawid sa bubong ng isang dorm sa barangay Dayandang. Binuhat na ng mga rescuer ang isang senior citizen. Isa-isa ring inilikas ang iba pang apektadong residente. Sa Legazpi, Albay, sinuong ng mga rescuer ang hanggang dibdib na baha para masagip ang nasa higit 20 residente. Sa bayan naman ng Libon, tumigil ng ulan pero nagmistulang dagat naman ang lugar. Ayan o. Sa may kalsada, may namamangka kung gaano kalalim ang tubig sa amin. Ang mga sakahan nalubog sa baha. Ayon sa uploader, nasa mataas na palapag sila ng kanilang bahay at hindi pa kumakain. Ang ilang bahay, bubong na lamang ang makikita. Naispatan din ang isang kalabaw na tumuntong na sa bubong para hindi tuluyang malunod. May mga aso ring stranded sa baha. Ang lalaki ito naman sa Nabua, Camarines Sur, kumapit na lang sa puno ng niyog sa gitna ng rumaragas ang tubig. Ayon sa mga rescuer, ilang oras siyang nakakapit sa puno bago siya nailigtas. Sa tala ng Bureau of Fire Protection sa Albay, 3 na ang nasawi sa kasagsagan ng bagyong Christine. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo sa Kabikulan, nagpatawag kanina ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos kasamang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinag-utos ng Pangulo na gamitin na ang 9 na EDCA sites para sa relief operations. Pati Amerika, tutulong na rin daw sa relief efforts ng gobyerno. But yesterday we also coordinated with our U.S. counterparts and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. Yes. And then if other countries are coming in, we will also establish our multinational coordinating centers. Ipinag-utos na rin ni PBBM na unti-unti ng pagpapakawala ng tubig sa mga dam para maiwasan ng biglang pagbaha. Let's try to get the levels as low as we can without affecting the downstream communities bago pa dumating yung malaking ulan. Ipinag-utos na rin ng Pangulo ang pagpapadala ng mga rubber boats sa Bicol sa lalong madaling panahon. Nauna nang nanawagan si dating Vice President Leni Robredo ng mga rubber boats para sagipin ang kanyang mga kababayang Bicolano. May mga ipadadala na rin iba pang relief goods ang dating bise sa mga apektado ng bagyo. Tiniyak din ng DSWD na sapat ang supply nila ng relief goods na ipapamahagi sa mga nasalanta. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kumustahin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Naga City na matinding hinagupit ng bagyong Christine. Makakausap natin sa linya ng telepono si Gio Robles. Gio, we understand na kaya hindi ka pa makapag-live on cam dahil masama pa yung signal dyan. Kumusta kayo dyan? Brown out pa ba? Mahina signal? Higit sa lahat, mataas pa ba ang baha? Alam mo, Mean, sa mga oras na ito at simula kaninang umaga ay hindi na umulan dito sa lungsod ng Naga pero lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga lugar. Alam mo, Mean, mabagal yung pagpupa ng tubig lalo-lalo na dito sa Ninoy and Cory Avenue. Ito lang yung malapit dito sa may Bicol Central Station, Mean, kung saan nalubog din yan sa baha. At apektado nga yung biyahe ng mga bus papunta sa mga kalapit na bayan dito sa Camarines Sur, maging papunta ng Metro Manila. Mayan, walang kuryente sa maraming lugar dito sa Naga. Wala rin, pahirapan din ang supply ng tubig.
kulang na rin yung pagkain ng mga apektadong residente, lalong-lalo na rin yung malinis na inuming tubig, Mayan. Dahil walang kuryente nga, Mayan, unstable rin yung internet connection. Sa mga oras nito, Mayan, yung as you mentioned, hindi din tayo makapag-live na dahil kahit tayo ay nalubog din sa baha yung sakyan natin, yung mga kagamitan natin dahil hindi natin inasahan yung pagtaas ng tubig. Nasa lugar tayo ngayon, Mayan, supposedly, hindi ito yung lugar na madalas binabaha. Pero nung kasagsagan nga ng pananalasa ng Bagyong Christine o yung ulang dala ni Bagyong Christine ay biglang tumaas din yung tubig sa lugar kung nasaan din tayo ngayon. Along tayo ng ng Ninoy and Cory Avenue dito sa Naga. Gio, doon lang yung concern lang natin, no, yung may mga nat-trap ba tayong mga kapatid hanggang ngayon na lubog sa baha? Paano yung pagkain nila? Nakakalabas ba sila para makabili ng pagkain or meron bang naibibigay o nasusupply na pagkain sa kanila mula at least sa LGU? May mga ibang residente kanina na nakasalubong natin habang naglakad-lakad na tayo kasi we tried na rin na maghanap na ng area kung saan makapag-charge dahil walang kuryente. So may nakasalubong din tayo kanina, halos hubot-hubad na sa Mayan. Around 2 p.m. lang daw sa na-rescue, sa bubong na daw sila ng bahay nila natulog. Kasi Mayan, pahirapan din yung pag-penetrate ng mga rescuers sa mga binahang lugar kasi nga sobrang taas ng tubig. Kaya yung iba Mayan, nagtiis lang talaga sa bubong ng kanilang mga bahay. Yung ibang mga bahay dito, may second floor, pero maging yun, inabot ng tubig baha. Ganun kataas yung inabot ng tubig dito, may anong kasagsagan nga ng ulan. So, kanina, nakasulubong natin si Mayor Son Legacion, sakay sa ng truck, nag-ikot-ikot na sila. Sinabihan din natin sa concern ng mga residente nga na kailangan na pagkain at sapat na inuming tubig. And sabi niya sa akin, from afar, nagsisigawan na kami from afar kasi siguro hindi na ako marinig. Sabi niya on the way na daw yung mga pagkain, tubig, pinaayos na lang nila. Kasi ngayon din kulang din ng mga truck, kulang din ng mga rubber boat or mga rescue boats para magatid nga ng tulong. Dahil if we come to think of it na yan, hindi lang to hundreds of people yung nangangailangan ng tulong. Thousands of residents ng Naga City are in need of food and drinking water. Ganon kalaki yung kailangan at tugunan ng LGU din. Kaya ngayon, maging yung mga non-government organizations ay nagtulungan na rin. Kahit nga may doon sa ibang mga residente, dito sa lugar natin, may malapit na storage facility na nagtitinda sila ng mga frozen goods. Pero kaninang umaga, nakita natin na ipinamimigay na nila to sa mga kapitbahay nila o sa ibang mga residente na nalubog sa baha. Kesa naman nga sa masira para at least makain na lang din. Gio, balik sa'yo. Gio, short and sweet dahil kulang tayo sa oras. Sa mga oras na ito, just how high yung flood waters? Lagpas bubong pa ba? O kahit pa paano nag-subside? Kahit sabi mo nga ay mabagal yung pag-subside. Pero hindi naman na lagpas ng bubong. Oh yes, Mayan. Definitely hindi nalagpas ng bubong. Good news, kahit pa paano nga ay bumababa na rin yung tubig. Yung mga sasakyan na nakita natin na lubog ng Tuesday night, ngayon nasa nasa gulong na yung tubig. Nakita na rin natin yung ibang mga daan. And so far, sana nga ay mas bumaba pa yung tubig at maging passable na yung mga daan. Alright. Maraming salamat at ingat kayo dyan ng iyong team, Gio Robles. Mga kapatid, lalo pang lumakas ang Bagyong Christine at isa na nga itong severe tropical storm. Huli itong namataan malapit sa silangan ng Etiague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong 115 kph. Nakataas ang signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Gitnang Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central part ng Aurora, northern portions ng Nueva Ecija at Pangasinan.
pati na sa La Union at central and southern part ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng northern at central Luzon, pati na sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Camarines Province at Catanduanes. Habang signal number 1 naman sa Batanes, Mindoro Province, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon at Masbate. Pati na sa western at eastern Visayas, northern at central portion ng Cebu, Dinagat Island, Surigao del Norte at Siargao. Pinagbabawalan din ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa northern at central Luzon dahil sa bagyong Christine. Sa ulat ng Pag-asa, nagbabadyang umabot sa mahigit 3 metro ang storm surge o daluyong sa mga coastal area. Samantala, ayon sa Metro Weather, isa pang low pressure area ang posibleng pumasok sa silangan ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Babantayan din po natin yan. Okay, balikan lang po natin ng ating Windy app. Pwede nyo pong i-download sa mga cellphones niyo. Pwede nyo tingnan din sa desktop tsaka sa mga laptop. Libre po, wala pong problema dyan. Ito po, kitang-kita niyo ang tindi pa rin ng cloud cover sa hindi lang sa Pilipinas, pero dun sa buong rehiyon. Umikot po yan counterclockwise. Itong medyo dark clouds po, yan yung nagdadala ng matinding pagulan. Let's zoom in a little bit and let's look at the rain and thunder, especially yung volume ng rain. Okay, yung kulay pula nga po, at the moment, yan yung mga bahagi ng Pilipinas na merong matinding pagulan. So, let's zoom in some more. Kita po ninyo, ito pong bahagi ng Palanan, Isabela, malapit na rin sa Santiago, namumula na po yan. Ito rin po, banda rito, near Mindoro and southern Luzon, yung Batangas area, medyo maulan na rin po dyan. And also parts of Tuguegarao and Pari. Now, let's take a quick look naman at yung track ng ating bagyo. As of 11 p.m., well actually, tama-tama, just about now, it should be in this area sa bandang Palanan. It may have already hit landfall, we're not yet sure, pero yan ang projected track niya at 11 p.m. So, Palanan ang pasok banda, tatawid po yan ng Kawayan, Isabela, Paracelis, Tinglayan, Banawe, Bauco, Bugyas, this is already Mountain Province, at lalabas po siya ng bandang Candon, which is already Ilocos Sur. Ang labas po niyan, tomorrow at around 8 a.m., banda rito na po. And then, zooming out some more, banda pong Friday at 8 p.m., nasa labas na po ng coast ng Luzon. So, well, asan po yung medyo matinding pag-ulan ito ngayong gabi at bukas ng umaga, hanggang siguro bukas ng hapon. Tansya-tansya lamang po kung kailangan kayo lumabas at tawag po kayo basta-basta lalamyada. Isa na yung pagpahabol po. Importante po itong tandaan, ang pasok kasi niya ng bagyong yan ay dito po sa bandang Isabela. Now, ito pong Isabela at Cagayan, is a river basin. Ito po yung Cagayan River Basin. Isa lang kasi ang malaking ilog dito na naglalabas ng tubig mula po dito sa Sierra Madre Mountain Range at mula po sa Cordillera. Ang buhos po niyan ay sa river basin ng Isabela at Cagayan. So, konting ingat po dyan dahil kung anong nangyari doon sa bandang south sa Bicol area ay maaari lamang po. Maaari po mangyari sa Cagayan kung hindi po tayo mag-iingat. So, kung nasa mababang lugar po kayo, better seek high ground. Kaugnay pa rin ng bagyong Christine, wala nang pasok bukas sa lahat ng paaralan at government office sa buong Luzon. Ayon sa Malacanang, alinsunod ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulang dala ng bagyo. Hindi naman kasama sa suspensyon ng mga ahensyang may kinalaman sa health services at disaster response. Bukod dyan, suspendido rin bukas ang number coding scheme sa Metro Manila. Susunod, ilang bahay sa Quezon, winasak ng rumaragasang baha. Ilang alagang hayop nalunod at meron pang naiwang nakatali. Mga nakatira malapit sa mga baybayin ng Pangasinan, inilikas na bago pa man manalasa ang bagyong Christine. At fans ng Bini nagbayanihan sa pagtulong sa mga binagyo. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bago pa man maglandfall ang bagyong Christine, maagang inilika sa mga residenteng nakatira malapit sa baybayin sa Pangasinan. At live mula sa Dagupan, nasa frontline na balitang yan si Kari Cator. Kari, marami na ba lumikas na residente? Bok, as of 4 p.m., halos 100 pamilya o katumbas ng higit 300 residente na ang namamalagi sa evacuation centers dito sa Pangasinan dahil sa bagyong Christine. Posible pa raw na madagdagan yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, sa lagay ng panahon naman, mahangin pa rin kung mapapansin nyo, bagamat medyo paambon-ambon na lang, hindi tulad ng naranasan natin kanina. Pabugso-bugsong ulan ang bumuhos pasado alas 8 ngayong gabi dito sa Dagupan, Pangasinan, bunsod ng bagyong Christine. Kaninang hapon, isinayaw rin ng malakas na hangin ang mga puno. Ayon sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, kabilang ang Pangasinan sa mga nasa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3. Ibig sabihin, posibleng tamaan ng malakas na hangin ang probinsya na aabot daw sa 117 km/h sa loob ng 18 oras. Ang ganyang kalakas na hangin ay posibleng makasira ng matataas na istruktura, mga bahay na gawa sa light materials at ilang mga puno at pananim. Dahil dyan, nakaalerto na ang lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Nakahanda na ang mga rubber boat at life vest na gagamitin sa mga ililikas na residente. Naka-standby na rin daw ang mga relief pack na ipamamahagi sa mga bakwit. Nakamonitor kami sa dam, sa mga river, especially the coastal areas for the storm surge. So lahat yan, lahat ng posibleng magkakaroon ng mga panganib ay ating minomonitor. 24 hours yan, continuous. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation ng ilang bayan sa Pangasinan. Kabilang dyan ang Suwal, Bulinaw at Alaminos na pawang mga coastal area o malapit sa dagat. Mapapanood naman sa LED wall na ito sa harap ng Manawag Church ang update ng Pag-asa tungkol sa bagyong Christine. Dahil nakataas na rin ang signal number 3 sa Pangasinan, nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente na wag nang lumabas kung hindi kinakailangan. At kung kailangan na rin o kung makita nilang medyo delikado na, ay lumikas na sila habang maaga pa. Balik sa Bok. Maraming salamat at eat kay Jan Kari Cator. Winasak ng rumaragasang baha ang ilang bahay sa Quezon. Nalunod naman ang ilang alagang hayop at meron pang naiwang nakatali. Nasa frontline ng balitang yan si Jiggy Manicad. Sinalubong ng News 5 ang bagyong Christine sa kasagsagan ng pagkilos ito mula Bicol papuntang norte. Sa Quezon pa lang, inabutan na namin ang pag-apaw ng isang ilog sa barangay Sumulong sa Calawag, Quezon. Sa lakas ng agos ng tubig, nawasak ang ilang bahay. Nagat Albay ang target maabot ng aming team, pero sa daan pa lang, kita na ang napakahabang pila ng mga sasakyang na stranded dahil sa baha. Sa bayan ng San Fernando sa Camarines Sur, apaw pa rin ang tubig mula ilog papuntang highway. Maraming nalunod na mga hayop tulad ng mga kambing at manok. Kinatay na lang mga ito para makain. Naiwan naman ang may-ari habang nakatali sa nyog ang kabayong ito. Pagdating namin sa bayan ng Milaor, ilang kilometro ang layo mula sa Naga, sinubukan naming tawirin ng highway. Mula Baywang hanggang dibdib ang taas ng baha dito. Pero sa lakas ng agos at lalim ng baha, pinasok na rin ng tubig ang aming sasakyan. Hindi rin nakaligtas ang sasakyang ito ng punerarya na nalubog dahil sa baha. May mga residente ring nakita namin sa bubungan at itaas ng kanilang bahay. Maraming biyahero at motorista tuloy ang stranded. Sa ganyang sitwasyon, sa mga karanasan namin naabutin pa ng mga 3 araw bago kami makatawid dyan. Sa ilang lugar sa Milaor, abot hanggang leeg ang baha. Sa videong ito makikita ang mga residenteng gumamit ng salbabida at mga container ng tubig para lamang pampalutang. Problema rin sa lugar ang pagkain at malinis na tubig. Nagmistulang ilog naman ang ilang parte ng bayan dahil sa baha. Lubog din ang maraming sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jiggy Manicad, News 5.
Bakit ang tindi ng tama ng Bagyong Christine dito po sa Bicol Region? Alam naman natin na malakas talaga ang bagsak ng ulan sa rehiyon. Pero maliban dyan, merong ibang mga dahilan na nagpapalala ng baha doon. Unang-una, tingnan po natin itong flood map na nilabas ng DOST para sa tinatawag na Bicol River Basin. Ano po itong Bicol River Basin? Ang gitna po ng Kabikulan kasi o yung natawag nating Bicol River Basin ay napapaligiran po ng bundok dito po sa Hilaga. Ito po. At matataas sa lugar naman dito po sa Katimugan. Ngayon dito po sa Hilaga, nariyan po yung Mount Isarog. Ito po, nasa halos ibabaw ng Naga City. Ang Mount Asog, Mount Malinaw, Mount Masarga at ang Mayon Volcano dito po sa bandang dulo. Sa timog naman, dito po kumukulubot ang mapa dahil po sa higher elevation din. Sa Makatwid, ang matinding ulan po na bumabagsak sa Bicol, saan po napupunta? Siyempre dito po sa gitna ng river basin kung nasaan yung mga major rivers. Kaya yan pong Bicol River Basin, ito pong kulay dilaw na nakikita nyo sa mapa, yan po ay considered mga flood-prone areas. At ito naman pong mamula-mula, nakikita nyo rito sa bandang gilid, yan po yung considered na landslide-prone areas. Ngayon, zoom in naman po tayo doon po sa mapa ng Naga City. Okay. Na tinamaan na matinding baha dahil po sa Bagyong Christine. Talaga bang bahain ang Naga City? May kasaysayan ng pagbaha ang Naga City. Ayon po sa pag-aaral na ginawa ng University of Twente sa Netherlands. Una, nasa bungad kasi ang Naga City ng dalawang malalaking ilog. Ang Naga River, nandito po, galing po yan sa Mount Isarog, sa Hilaga at pababa sa Naga City. Hanggang dito naman po sa Bicol River na dito po dumadaan. Papunta po doon sa San Miguel Bay sa bandang Hilaga ng Bicol. Ito po yung San Miguel Bay. So yan po, dalawa po yung nagtatagpo dyan. Drawingan po natin para mas madali makita. Okay, ito po yung Naga. Dito po ang Naga River galing sa Mount Isarog. At dito po naman ang Bicol River papunta po dyan sa Baybayin. Pero ayon po sa pag-aaral ng universidad, problema rin ang sedimentation sa mga ilog na ito. Sa Naga City Comprehensive Land Use Plan naman, tinatayang 55 hanggang 61% ng syudad ng Naga ay susceptible sa flooding. Pasensya na po sa handwriting ko. Hindi lang po yan. Inaasahan din na lalala pa ang mga baha sa dating na 15 taon. Katunayan, ayon daw sa pag-aaral ng Manila Observatory, pagdating po ng taong 2025, next year po, ang bagsak ng tubig sa tuwing tag-ulan, dadami po ng 10 to 11% sa mga urban areas ng Bicol. At dahil daw yan sa climate change. Showbiz Tonight na tayo. May donation drive ang fans ng P-pop group na BINI para sa mga binagyo. Kabilang sa mga tinatanggap nilang donasyon ang hygiene kits, tuwalya, kumot, toothbrush, sanitary pads, vitamins at ready-to-eat na pagkain. Magpadala lang ng mensahe sa social media accounts ng Bloom Philippines para sa drop-off point ng mga donasyon. Pwede ring magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng GCash, Union Bank at Maya. Tatanggap sila ng mga donasyon hanggang sa Sabado. Marami pa akong ichichika mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ilang lugar sa Visayas, pinerwisyo rin ang baha, bunsod ng Bagyong Christine. Pastor Apollo Kibuloy, tinanggi ang akusasyong ng abuso siya ng kanilang mga miyembro. At Ellen Adorna, nanganak na sa panganay nila ni Derek Ramsey. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon Province. Habang sa Visayas naman, binaha na rin ang ilang lugar. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa.
Sa aerial footage na ito, makikita ang lawak ng baha sa buong bayan ng Katanawan sa Quezon Province. Lubog sa baha ang mga kalsada sa tindi ng magdamagang ulang dala ng Bagyong Christine. Sa Barangay Jess, napilitan ng lumusong sa baha ang mga residente. Stranded din ang mga motorista. May mga dumating namang truck para tumulong magtawid ng mga residente. Ayon sa mga otoridad, pinalala ng high tide at tubig galing sa bundok ang baha sa Katanawan. Sa karating na bayan ng General Luna, umapaw ang Hingosa River dulot ng mga pag-ulan. Inabot ng hanggang bubong na baha ang mga bahay, kaya nagsilikas ang maraming residente. Sa Mapanas, Northern Samar, hanggang dibdib na baha ang namerwisyo sa isang paaralan. Pinasok ng tubig ang mga classroom. Ang ilang bata, sinubukang isalba ang ilang gamit sa paaralan. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang eskwelahan sa bayan ng Katubig. Binaharin ang mga bahay at kalsada. Sa bayan naman ng Mondragon, abot binti ang baha sa National Highway. Nilakad na lang ng mga residente ang kalsadang lubog sa tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa ibang balita, itinanggi ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga alegasyong inabuso niya ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Iginiit din niyang imbento lang ang umano'y private army niya na tinatawag na Angels of Death. Narito ang aking report. Bandang alas 8:30 kaninang umaga, nang umalis sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ang convoy sakay si Pastor Apollo Kibuloy. Pasado alas 9, dumating sa Senado ang pastor para dumalo sa kauna-unahang pagkakataon sa pagdinig kaugnay sa mga alegasyon ng pang-aabuso at human trafficking sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bantay sarado siya ng mga pulis. Sa pagdinig na kaharap ni Kibuloy ang mga umano'y nabiktima niya, kabilang si Joar Olimba. Self-torture daw ang pinagawa sa kanya ng pastor bilang parusa dahil lang sa panonood ng sine at pandiligaw sa babaeng hindi nila karelihiyon. Sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili, tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. Humarap din si Teresita Valdeweza, isa sa mga founding members at volunteer workers sa KOJC. Siya raw ang nag-oorganisa noon ng mga pangangaruling at pagtitinda ng mga kakanin. Ibinunyag niyang may itinakdang kota si Kibuloy kung saan 10 to 15 million pesos dapat ang kitain nila. We recruited and trafficked our young people from Mindanao and Visayas to Carol in the provinces of Luzon and in the National Capital Region cities. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagkaruling, inuna ang paghanap ng pera. Ang pera daw na kinikita nila ay para matustusan ang operasyon ng KOJC at ang magarbong paumuhay umano ni Kibuloy at iba pang lider ng religious group. Ang mas matindi, nakaranas daw ng pang-aabusong sexual si Valdeweza sa kamay ng pastor. Nagsumbong din via video conferencing ang Ukrainian at dating KOJC member na si Yulia Tartova. Ayon sa kanya, paulit-ulit siyang pinwersang makipagtali kay Kibuloy mula 2014 hanggang 2019. May schedule pa raw kada gabi. He come to my room and have sex with me. And you cannot run away. You cannot say, I don't want, because if you say I don't want, he said, you didn't overcome your flesh. And if you will not obey, you will go to hell. Kaya si Senator Risa Hontiveros, diretsahang tinanong si Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Tumanggi naman si Kibuloy na sagutin ang ilang tanong ng senadora. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent.
Itinanggi rin ni Kibuloy ang paratang na di umano'y pinagpapalimos niya ang ilang KOJC members. Wala raw silang polisiya kaugnay nito, maging ang parusang sapilitang fasting o ginugutom ang mga miyembrong hindi sumusunod, hindi rin daw totoo ayon kay Kibuloy. Bukod sa umano'y pang-torture na bunyag din sa pagdinig ng Senado ang tungkol sa umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag ding Angels of Death. Ayon sa isang dati umanong miyembro nito, nabuo ang private army para habulin ang mga miyembrong umaalis at lumalaban kay Kibuloy. Pero itinanggihan ng pastor. Kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Ano naman po yung Angels of Death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Bago mahuli ang pastor, sinabi niya noon na susuko lang siya kapag natiyak ng gobyerno na hindi siya ipadadala sa Amerika, kung saan may kinaharap din siyang kaso kaugnay ng sex trafficking. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na formal request mula sa Amerika para sa extradition ni Kibuloy. Hindi naman kinumpirma pero naniniwala raw si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na may pinatupad na reward system noong Duterte drug war. Yan po ang sagot ni Leonardo nang patapos na ang pagdinig kagabi ng Quad Committee sa Kamara tungkol sa EJK sa ilalim ni Pangulong Duterte. Unang siniwalat ni retired Police Colonel Rina Garma ang umano'y reward system, pati ang binuong task force umano para ipatupad ang Davao-style drug war sa bansa na pinamumunuan daw ni Leonardo. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na mayroong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Ayon kay Committee on Human Rights Chairman Benny Abante, ang sagot na yan ni Leonardo ay lalo lang nagpatibay na meron daw reward system. Kumpiyansa daw ang Quadcom na magagamit nila ang mga sinabi ni Leonardo sa committee report para sa gagawing case build-up sa DOJ. Nanganak na ang aktres na si Ellen Adarna sa panganay nila ni Derek Ramsey. Proud daddy si Derek sa kanyang Instagram post. Sa picture, karga ni Ellen ang kanilang baby. Nasa hospital pa si Ellen, katabi ang anak niyang si Elias. Ang caption ni Derek, "My world keeps getting better and better." Isinikreto ng dalawa ang pagbubuntis ni Ellen. Matatandaan noong nakaraang taon, ni-reveal ni Derek sa isang interview na nagka-miscarriage ang kanyang misis. November 11, 2021, nang ikasal ang dalawa. At ngayon may bagong addition sa kanilang pamilya, inaabangan kung baby boy ba yan o baby girl. Abangan, mahigit 100 aso't pusang nalubog sa baha, sinagip. At silipin ang bagong era ng OPM band na Ben & Ben na pinusuan din ng BINI. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Approved sa Nation's girl group na BINI ang bagong kanta ng Ben & Ben na Triumph. Wow! Focused sa panonood ang BINI members sa music video ng Triumph. Napapalakpak pa nga sila after manood. Highlighted sa music video ang mensahe ng Triumph na habang may buhay, may pag-asa at may tagumpay na naghihintay pagkatapos humarap sa isang pagsubok. Bahagi ang kantang Triumph ng upcoming third album ng Ben & Ben na The Traveler Across Dimensions. Coming soon yan sa November 29. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Stay safe mga kapatid.
Kahit may bagyo, meron tayong pabaong pampa-good night. Okay. Hindi lang tao ang sinalanta ng bagyo, kundi pati ang mga hayop. Ika nga, no pets left behind. Kaya sa Albay, mahigit 100 fur babies ang inilikas. Mga aso at pusa ang isa-isang sinagip ng isang Animal and Adoption Rescue Group sa kasagsagan ng bagyo. Tumulong din ang ilang concerned citizens. Higit 100 fur babies ang inilikas at nanatili ngayon sa mga shelter. Pakiusap ng grupo kapag lumikas, isama ang mga alagang hayop. Kung hindi naman sila kayang isama, huwag naman pong iwanang nakatali o nakakulong. Nakakawing aso, yung nakatali tapos yung bumabaha. Kaya nga. So at least marunong naman sila mag-swim, diba? Nakatali nga eh. Hindi, kaya nga. Kung hindi nakatali, at least makaswim. Yeah. May better chances of survival. Set them free. Okay, mga kapatid, 63 days na lang po. Pasko na. Tulog na. Wala. Too late. At yan po ang 40 seconds pag-iwanis mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlingao. Magandang gabi.